Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, meron itong pamagat na breaking news, Bongo, dinakip na, question mark, inalis na sa Senado at pinalitan sa puwesto. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So, alam naman natin yung mundo ni Bongo is palit na ng palit ngayon, na to the point na sobrang naalarma na talaga siya. Ika nga ng iba, nangangatog na. Diba? So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, nababagat ng videong ito, breaking news, Bongo dinakip na, inalis na sa Senado at pinalitan sa puwesto. So Viral Broadcast PH, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa masalimuot na investigasyon ngayon ng gobyerno sa malalim na korupsyon sa bansa ay wala pa ring opisyal ang napapanagot na ikinadidismaya at kinagagalit ngayon ng maraming Pilipino. Sa pagkaupo ng bagong ombudsman na si Boyeng Remulla ay muling pinaiimbestigahan ang bilyon-bilyon na anomalya sa Farmally case kung saan gawit dito si Senator Bongo at dating Pangulong Duterte at ang muling pagkaungkat ng misuse of confidential funds ni VP Sara Duterte. Samantala, tila may silent war na nangyayari ngayon sa pagitan ni VP Sara Duterte at Bongo. Noong nakaraang araw sinabi ni VP Sara na hinahamon niyang paimbestigahan ang overpriced laptops noon sa Department of Education kung saan si Zaldico ang supplier ng mga laptops. Konektado si Zaldico at DBM Undersecretary Christopher Lau na kinasuhan ng graft dahil sa anomalya sa Farmally noong time ng pandemya at magkaibigan si Christopher Lau at Senator Bongo. Pero parang dati pa naman nating alam na may bangayan nga itong dalawa, si Senator Bongo at saka si VP Sara. Tapos yun nga, nag-top 1 pa sa senator, diba? So, tingnan natin, alam naman natin sa mundo ng mga DDS na to, kapag hindi ka talaga umaayon sa mga gusto nila or whatsoever, kakanain ka talaga nila. That's what happened to Attorney Rical Oliva. Ay, nako. Nakapansin na parang nilalaglag na ni VP Sara si Bongo. Sentro ngayon ng usapan, si Bongo, ang koneksyon nito sa mga diskaya, ang maaring pagkasangkot ng CLTG Construction ng kanyang ama at Alfrego Builders na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother sa korupsyon na konektado sa budget insertions ni Senator Bongo. At ang di umano'y pananagutan niya sa Farmally case na mga overpriced na COVID kit and supplies noong pandemya kung saan 42 billion pesos ang transfer ng DOH under kay Secretary Doke sa PSDBM under kay Undersecretary Christopher Lau sa utos umano ni FPRRD at ni Senator Bongo upang mapabilis ang pag-purchase ng mga overpriced na COVID kit and supplies noong time ng pandemic. Bongo ay unti-unti nang nakukorner ni Remulla at tila bumabaliktad na. Nilalaglag na ba si VP Sara? Marami ang nakapansin dati na always playing safe umano itong si Bongo kahit kaliwat kanan ang mga issue sa... Tama naman yun. Always playing safe talaga si Bongo, ano. So, makikita nyo naman yan every time na may sasabihin siya dyan sa Senate, di ba? Is parati talagang may binabasa yan. Up until now nga, meron pang binabasa. Well, mabuti na rin yun, di ba? Kisa naman, sila Ruin Padilla na bigla-bigla na lang nagsasalita, di ba? Gamit yung emosyon, kaya minsan parang nagiging mukhang tanga, ganon. Diba? So mabuti na rin yung ganitong diskartihan ni Bongo, pero syempre since meron din naman talaga siyang involvement, hindi parang pinagbibintangan na natin so parang allegedly nga siya, diba, na na may involvement sa mga kalokohan, especially sa connection sa mga diskaya, is parang hindi natin siya maano sa part na yan na okay lang yung ganyan na parang magbabasa ka lang ng script, kasi yun nga yung mga binabasa niya rin, di ba? Parang pinapalabas niya kasi na yung government natin is pwedeng dayain yung situation niya. Na which is panong dadayain, di ba? Sobrang lantad na naman ng mga ebidensya laban sa kanya. Di ba? Yun lang yung part na yun na, well, syempre yung mga DDS naman kinakagat naman yung yung pagiging mahinhin niya, Mga Duterte. Takot ba siyang masira ang kanyang pangalan dahil may ambisyon ito sa mataas na posisyon sa 2028? Base sa mga analysis ay vice-presidente o maaari siya ang itatayo ng mga Duterte supporters sa pagka-presidente sa 2028 kung maaaring ma-disqualify si VP Sara kung matuloy at madiin ito sa kanyang impeachment case. Sa press conference ni Senator Bongo noong nakarang araw ay mariin itong itinanggi ang mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Hinamon pa niya ang ombudsman at Senado na imbestigahan ang kanyang pamilya at handa din umano siyang magpa-imbestiga anumang oras. Dagdag pa niya ay siya mismo ang magpapakaso at magpapakulong sa sinuman sa kanyang pamilya. Hindi ako naniniwala dyan sa handa siya. Kasi kung totoong handa siya
hindi niya pagbabantaan yung government, 'di ba, na wag niyong ilihis yung ano ha, wag kayong magbasa ng script. Actually, yung sinasabi niyang ganyan pang diffuse yan or pang pahina ng impact. Parang inuunahan niya na ba? In short, ayaw niya talaga na makita or marinig yung kakalabasan ng investigasyon. Kaya niya yan ginagawa. 'Di ba? Pintahan mo ba naman ang utak ng tao na wag kayong mag-base sa mga script ha? Paanong script yan? Dati pa naman yan. Tsaka may mga documents naman na nakaakibat dyan. Ang problema kasi dito, kahit na may mga documents nakaakibat dyan, ipapalabas pa rin nila na may script. Di ba? Yun lang yung some kind nakakainis dyan. Ano? Kung sila ay mapapatunayan na sangkot sa korupsyon. Na? Nag-press con, umalma. Sabi ni Bongo, unti-unti na raw silang ini-eliminate. Ang ibig niyang sabihin ng unti-unti na raw silang ini-eliminate, yung lahat daw na identified kay Duterte, unti-unti na raw ini-eliminate. Alam naman natin ang ibig sabihin ni Bongo ng ini-eliminate. At least yung term na ini-eliminate na sinabi niya, hindi tulad nung panahon nung panahon ni ang amo niya na si Duterte. Pag sinabi mong ini-eliminate, talagang ini-eliminate, nililiquidate, pinapatay. Oh, yun ang panahon ng kanyang ng panahon nila. At least ngayon, pag sinabi niyang ini-eliminate, due process. Alam nga naman, paano naman talaga kung may pananagutan ka? Oh. Tama. Ang fun part pa dyan, yung the way ng pag-eliminate sa kanila, may mga kaakibat na ebidensya. Like for example, si VP Sara. Article of Impeachment 7. Diba? Yung kilapulong na sobrang, yung billion ata din yon. Yung sa tatay niya, extrajudicial killings, something like that. Diba? So, hindi siya yung ini-eliminate lang na parang puro hearsay lang or puro kasinungalingan or whatsoever. May mga ebidensya eh. 'Di ba? May mga nakikita. Sasabihin naman nila, bakit ngayon lang 'yan? Malamang hindi niyo na administrasyon ngayon eh. 'Di ba? So in short, wala na kayong immunity. Ganun lang 'yan. 'Di ba? Anong gusto niya? Kahit may mga ebidensya, kahit may mga testigo laban sa kanila at grabe ang ginawa nila sa bayan, tulad ng mga sa Farmally, yung overpriced laptops, ang ibig niyang sabihin, ano lang 'yon? Palampasin na lang 'yon. Ayan lang. Formally overpriced laptops. 'Di ba? Binabaliwala nila 'yan. Pero ngayon pinag-iinitan nila yung classroom daw na 22 pa lang yung nagagawa. Sila naman wala din silang kibo doon sa laptops. Actually, okay lang talaga na i-criticize nyo yung 22 schools or classroom ng admin. Pero sana naman wala kayong bahid din about dyan sa Department of Education. 'Di ba? Okay lang talaga na mag-criticize kayo or magtanong kayo. Pero wag, grabe naman, kakapal na mukha kasi pare. Nagtatanong kayo, kayo din mismo, questionably din, yung mga pinagagawa nyo sa kaban ng bayan. 'Di ba? Yun yung nakakainis din. You know? No? Sabi ni Bato, mga kabunyog, mga kababayan, kapag daw umabot na ang nasasangkot na sa mga anomalya sa flood control ay mga Duterte na, kalokohan na daw yan. Kasi para sa kanila, 'di ba? Dinedefuse na nila. Well, ang ikakat na every time naman talaga na kinokorek yung mga yan or tinatama yung mga yan, sasabihin nila, pinopolitika, frontline ako, setup, gawa-gawa, paninira. 'Di ba? Puro ganyan talaga. Para lang talaga hindi mapanagot or maging accountable. Lumang tugtugin, like legit. Yan din yung ginagawa ng FPRRD dati. 'Di ba? Na, what is human rights? Anong paki ko sa human rights? 'Di ba? Hindi na tayo member ng ICC. So, ayun. Tadhana na yung kumilos. Nasaan si Nasaan si Nasaan na si FPRRD ngayon? 'Di ba? Nandoon na sa dahig. 'Di ba? So, kapag tadhana na talaga yung para magdedesisyon. Ito sila Bongo, sila Bato. Mapapanagot yan. 'Di ba? Magugulat na lang tayo baka bukas or sa makalawa. Tis-tis. Hintay-hintay lang tayo. ang dapat lang na masakop o maabot ng investigasyon pagpapanagot sa mga anomalya sa flood control, Tama. ay yung panahon lang ni Marcos. Pag panahon ni Duterte 2016 to 2022, may pinanagot sa flood control, kalokohan daw yan, hindi daw totoo yan. Ay, niwala ba kayo doon, mga kabunyog?
sa sinasabi na yun ni Bongo, ni ano ni Tama. Yun ang Dapat sabi ni nga nung administrasyon ng FPRD magsimula yung investigasyon talaga. Kasi kung merong korupsyon dito sa administrasyon ni PBBM ang ganun kalala, malamang sa malamang meron din yan sa past administration. Even administration of Pinoy. Even administration of Gloria, Erap or whatsoever. Meron yan. Kasi dekada na yan par. 'Di ba? Ang labo lang talaga na the way mag-ano si Bongo kapag i-imbestigahan yung Duterte admin era. Biglang pumunta di. Nandun na tayo eh. Paabante. Anong i-imbestigahan mo sa Abante? 'Di ba? Sobrang konti lang yung may imbestigahan mo sa Abante kasi syempre, yung mga kurakot doon nag-adjust na. Yung iba nagpapa-cool down muna. 'Di ba? So saan tayo makakakuha ng maraming kurakot? Paatras. 'Di ba? Paatras. Kaya nga siguro ang ginagawa na lang nila pinapahina na lang nila yung impact kasi for sure kapag nagsisilabasan tong mga ebidensya na to, 'di ba? Maano talaga sila. Iinitan talaga sila. Or masisira talaga sila. Pero hindi sa mata ng mga DDS kasi mga solid supporter yan eh. O ngayon, kahapon, sabi ni Vince Dizon, secretary ng DPWH, nag-usap na sila Ombudsman. ni Boying Rimulya, ni Ombudsman. Sinabihan siya ni Rimulya na busisiin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH yung mga kontrata ng pamilya ni Bongo sa ni Diskaya. O ngayon, biglang umalma si Bongo ngayon. Nagsasabay na yung galit at takot niya. Kaya tignan niyo sa mukha niya ngayon. O yan yung mukha ni Bongo. Sabi ni Bongo, biglang nag-press con ngayon, inaano na daw sila, yung mga identified daw sa Duterte ay ini-eliminate na daw isa-isa. Hindi ko term yan mga kabunyog ha. Tama. Hindi ako nag-iintriga. Yan talaga yung term na ginamit ni Bongo. Ganito, pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Bongo, October 16, ngayon yan, unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Yan ha. Yan ang sinasabi ni Bongo. Ang sabi ni Bongo, kalukuhan na daw ang nangyayari. Hindi naman daw sila dati nadadawit, tapos ngayon diba? biglang nadadawit. Paano kayo madadawit sa investigasyon nung kapanahunan nyo? Ikapanahunan nyo yon. Malamang sa malamang, after your terms na kayo mapapanagot. Diba? So, parang ganito lang din sa administrasyon ni PBBM. Of course, maraming hindi pwedeng mapanagot yan. Kasi sila pa yung nasa administration eh. Tsaka wag niyong sasabihan na unfair or whatsoever. Kasi kayo din naman, tinatamasa nyo din naman. Di ba? Yung pagiging immune nyo sa batas dati. Nagawa nyo ngang i-withdraw yung membership natin sa ICC. Di ba? Dahil lang sa parang kami yung mga mighty. Ngayon sa almighty sa justice. 'Di ba? Tapos ngayon iniiyakan niyo yung administration. Well, hindi ko naman sa inano yung administration. Pero for sure, babakbakan talaga yan ng kaso after administration kasali na dyan yung pagpapadala kay FPRD dun sa dahig. So, hindi tayo sure dyan kung ano yung magiging hatol dyan kasi iimbestigahan pa naman yan. 'Di ba? Pero meron talaga I think meron silang mga calls doon, especially ito sila Rimulya or whatsoever, na ipapatawag din yan after ng administration na to. Yan si Tory. Expected na natin yan na na magkakaroon na naman yan ng Senate hearing, 'di ba? After the term of kasi ganyan naman talaga eh. 'Di ba? Ang problema lang talaga dito itong mga to talaga. Nung dati, pinapakinabangan nila yung immunity nila. Sobrang sobrang tatapang nila. Like tinitwist pa nga nila yung story every time. 'Di ba? Na hindi, mali kayo. Tapos malaman-laman natin ngayon, mali din pala sila. 'Di ba? So parang ganyan lang. Sobrang pangit kasi na gawain nyo dati tapos ngayon iniiyakan nyo. 'Di ba? Ay nako. Ay malinaw naman kasi yung sinabi ni PBBM, unahin mo nang imbestigahan yung panahon niya. Ibig sabihin 22 to 25.
Pero hindi ibig sabihin na hindi na iimbestigahan yung 2016 to 2022. Ay bigla kasing umayaw na si ano Tsaka eh, paano yung pa Diskaya. iimbestigahan yung ano, time ni Ayaw na Pinoy, nilang wala na nabuko. si Pinoy. Diba? Ngayon lang talaga, minalas-malas si Duterte. Ang haba ng buhay niya eh. Umabot siya ng 80 eh. Diba? So, naabutan niya tuloy yung ano, justice. Ang ganyan lang din. Cooperate. Ay sabi ni Rimulya, kay Vince Dizon, o total ayaw nang mag-cooperate ng ano, ayaw nang mag-cooperate ng mga ano, ng mga Diskaya. Di ano na, imbestigahan na ang mga Diskaya. At imbestigahan ang pagkakasangkot ni Bongo diyan kasi parang pinoprotektahan yan si Bongo. Alam niyo si Rimulya walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy si Rimulya. Talagang pinangalanan niya si Bongo. Kasi tinanong siya ni Pinky Web eh. Sino po kaya sa tingin niyo ang pinoprotektahan? Kasi sabi ni Rimulya, hindi lahat sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Mayroon silang ini-spare. Mayroon silang pinapaligtas. Kaya sabi ni Tama Pinky naman. Web, sino kaya? Sabi Ang ni si ano Bongo. din dito, ewan Ang ko iba pa sa kung mga para Duterte. sa inyo mali, Oh. pero parang medyo ano din si Rimulya dito, ano, kapag ka, yun nga, papangalanan niya agad. Kasi parang lalabas din, or titingnan yun ng mga DDS as butas na parang halatang halata, or titingnan nila yun as script kasi sobrang dali lang na, ano, na-acquire or whatsoever. 'Di ba na parang sobrang bilis din kasi pinangalanan par. Hindi na dinaan sa ano romansa eh. Pangalan agad Bongo, 'di ba? Kita nyo si Vince Dizon, parang medyo ano din talaga siya, di mo makukuha agad yung sagot, which is yun understandable naman. Kasi mas mabuti nga naman yung ano, wag mo munang rektahin para syempre yung iba para hindi sila maka-escapor, hindi sila makahanap ng way para ano i-altered na naman yan. Pero yun nga, itong si Rimulya kasi is parang on point siya. Sobrang direct. Di ba? Well, siguro, that's ano din, way niya din. Di ba? Parang ano lang yan eh. Yung sa impeachment ni VP Sara ba na, yun nga sila, Senator Risa Hontiveros, sobrang confident sila na mabibitag talaga nila sa impeachment si VP Sara. So ayun, nagpanik agad yung mga DDS. So ang ginawa nila, pinadismiss na lang nila yung impeachment. 'Di ba? Or hindi na lang nila pinatuloy talaga. Kasi kung pinatuloy nila yun, expected na nila na wala silang lusot dun. So parang ganun ba na parang kapag ka-iwa-warning pala natin sila ng sobrang aga, pwede pa nilang malusutan, ganun. Mas mabuti yung ano eh, build up talaga ng mga evidence. Tsaka bago i-mention, something like that. Sa akin lang naman yun. Pero syempre wala din tayong magagawa kung yun talaga yung way ni Ombudsman Rimulya dyan ano. Pero yun nga parang nabibigyan sila ng ano ba na halimbawa sila Bongo biglang sasabihin nila na may script yan. Kasi yun nga, pwede nilang ipaniwala sa mga DDS din, which is hindi nga naman talaga natin dapat ipagpaliwanag pa sa DDS, ano. Pero something like that ba na iisipin nila na totoo yung sinasabi ni Bongo na baka nga may script, so parang ganun ba. So, yeah. Pero I think kung babakbakan naman to ng ebidensya, I think madadali nila to si Bongo eh. 'Di ba? Kaya sabi ni Rimulya, inorderan niya na ng ombudsman na pag-aralan na ang pagkakasangkot ni Bongo ng mga Diskaya. O yun, ito na. Actually, matagal na rin nating hinihintayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? At ito pa, si Trillanes ay in-interview kanina sa DCMM. Nako. Magsasampa na siya ng plunder next week. Once ako. Next week, plunder I think in-announce tapos na na. ni Trillanes. Laban kay Bongo. Laban kay Bongo. At syempre kasama si Duterte diyan. Ito kasing si Bongo, matagal ito na parang ang pinapakita niya sa sarili niya ay hindi siya sangkot sa mga ano na yan. Mabait. Sa mga Siya daw yung anomalya. maputi. Kumbaga siya ay mabait, matino, malinis. Kumbaga ang naging papel niya lang ay alalay ni Digong, ni Duterte. Ay kaya lang lahat ng ebidensya nagpapakita. Hindi naman ganon ang ginawa ni Bongo. Actually, Sa yun nga lahat yung ng sa tinatangkutan ICC, ng Duterte. medyo malulusutan pa ni Bongo siguro yun. 'Di ba? Na parang utos-utos lang. Pero I think meron pa rin siyang pananagutan doon. Pero itong sa business kasi, ng family niya, na parang yun nga, parang inaano siya na baka nagamit yung position niya sa senator para umarangkada yung business ng family niya. May mga basihan kasi may mga ebidensya. So kaya ngayon, ang ginagawa niya, pinapahina niya na lang yung impact kapag lumalabas na yung mga resibo kasi aware siya mismo na meron talaga mga resibo.
aware na aware si Bongo par na merong resibo. Yan lang. Ay nandyan si Bongo. Tibo ang papel niya. Tibo ang papel niya. Hindi simpleng alalay. Hindi simpleng alalay. Sa extrajudicial killings, ayon kay Ruy Nagarma, yung sa drug war, papel ni Bongo. Sa kanya pinapadala nila Ruy Nagarma. Ha? At sa kanil Leonardo, yung national na Davao Death Squad, Grabe, no? yung national na death squads na binuo ni Duterte, na sila Garma ang nagpatakbo at saka si Leonardo, si Colonel Leonardo. Kapag Yan mayroon lang. silang gustong ipaabot kay Duterte, kay Bongo nila dinadala. Kapag may order si Duterte sa kanila, si Bongo rin ang nagdadala sa kanila. Kapag matapos na nilang gawin ang mga pinapagawa ni Duterte, ang reward ay si Bongo rin ang nagpapadala. Paano mo ngayon masasabi yan na simpleng alalay ka lang ni Duterte? Hindi ganun. Mga DDS maniniwala Hindi dyan na simpleng alalay Tapos lang to. ngayon, tulad nga ng sinabi ni Trillanes, 7 billion pesos ang kontratang Yari. nakuha ng construction company ng pamilya niya, yung CLTG. No? Tapos sasabihin mo, wala kang impluensya doon. Sa pangalan pa lang ng kumpanya nyo, CLTG na, initial na yan ang pangalan mo eh. Christopher Lawrence Tisorugo. At lahat naman halos nagsasabi na nung panahon ni Duterte, kapag may gusto Nako. ma-appoint sa alinman na posisyon sa gobyerno, dadaan ka kay Bongo. Parang si Bongo yung Secretary. si papunta kay Duterte. Si Bongo. Ganyan ka-impluensya si Bongo kay Duterte nun. Yung nasasangkot sa Parmali na si Lloyd Christopher Lau, taga Davao yun. Bugado na taga Davao. Nung si Duterte ay nasa mayor pa ng Davao, Grabe, no? alalay na nila Bongo yun, kasama na ni Bongo yun. Kaya nang maging presidente si Duterte, binitbit din ni Bongo, dinala rin sa Presidential Management Staff. Si Lau, kinalaunan, linipat sa PSDBM, Procurement Service of the DBM. Yun pala ang magiging papel ni Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte, siya yung mag-i-implement ng mga procurement ng panahon ng COVID. Grabe. Yung Parmali, yung overpriced laptops, kanya yun. Mm, So, diba? paano sasabihin ni Bongo na wala siya Linis-linisan. pangalan sa lahat? Kaya naman pala, ngayon pa lang, yun nga, dinedefuse na nila par. Kasi aware talaga sila na may mga ebidensya talaga. Yun pa nga lang yung issue kay Atong Ang. Pero biglang tahimik na ngayon diba? So, curious din tayo about dyan. Kasi syempre nung time nila, yun nga, parang inaano ng mga kababayan natin dito na kaya pala, parang tikom ng bibig dati. Sobrang, sobrang ikli lang ng tapos na. Tapos magugulat tayo ngayon, meron pa pala. 'Di ba? So, alam niyo yung ganyan par. Kaya ito talaga sila, legit talaga par. Nangangatog na to. Especially ngayon, yung ombudsman, yung isa sa pinakatinik sa lalamunan nila. 'Di ba? Ewan ko lang kung nasaan na si General Torre, kung ano pa yung role na gagawin niya Sana siya na role din na Task Force Tugis. Samid ako. Ha? Sinong ginagago niya? Tama. Ha? Paano siya paanghil-anghil siya na parang siya, anong sabi niya? Wala siya, hindi siya sangkot sa mga anomalya. Hindi siya sangkot sa mga patayan. Ang bisyo niya lang daw ay magserbisyo. Ano ba, parang Ngayon, Task Force dahil, Tugis ba? Di ba? nababanggit na Sana siya. mayroong ganyan. Ha? Nababanggit na siya ni Rimulya, nababanggit na siya ni Vince Dizon na iimbestigahan na. Kumalma ngayon si Bongo, biglang nag-press con ngayong araw, mga kamunyog, mga kababayan. Kung napanood nyo, yung mga staff ko, pinadownload ko yung press con. Napanood nyo siguro, yung The Source, dito sa aking kasing channels, mayroon ditong The Source. Yung The Source, yung source ng mga balita at komentaryo, yan yung pinapakita talaga yung actual na video. So ngayon, si Bongo, ang sabi niya, bakit kami na ngayon ang kami na ang tinatarget nyo, ako na ngayon. Malapit nang matukoy yung mastermind, papunta na doon. Bakit ngayon nalipat sa akin o sa amin? Isa-isa Bakit na talaga kami yan. i-eliminate? Kasi, hindi kayo pwedeng pagsabayin kasi mga big fish nga kayo. Diba? Hindi kayo hindi kayo kayang pagsabayin talaga. Kaya nga yung inuna, yung pinakaulo, FPRD out. Si VP Sara, muntik na sana yun, pero parang na-revive nyo pa ng konti. Pero for sure, yung kay VP Sara, babalikan pa yan. Diba? Babalikan pa yan. Baka if ever, kapag katatakbo yan this coming 2028, i-bring up na naman yung impeachment. Tapos, syempre, sasabihin na naman ni VP Sara kasi same-same lang naman sila nang sasabihin, diba? Ay, impeachment na naman. 2028 na impeachment na naman. Paulit-ulit. Alangang hindi paulit-ulit, unsolved pa yan. Diba? Unfinished business pa yan. Ibabalik at ibabalik talaga yan.
Yan yung excuse ni ni Bongo. Nung nandito na naman si Trillanes, sabi niya, ito na naman si Trillanes, ayaw talaga akong tigilan. Alam nga, tigilan ka grabe. Hindi pa nga yan na, diba? Hindi pa nga yan natapos. Tsaka syempre, isipin nyo para, kung sobrang consistent ni Trillanes nung administration pa nila, isipin nyo na lang ngayon na hindi na nila administration. Diba? Kita nyo yung consistency ng tao. Dati talaga, ang tingin ko lang kay Trillanes is parang critic lang tong taong to. Bayaran lang yung taong to. Nung solid DDS pa tayo. Pero ngayon parang makikita natin na sobrang passionate niya pala. 'Di ba? Sa pagpapanagot sa mga to. Biruin nyo. From their administration pa. 'Di ba? Hindi man lang nila napatahimik talaga si Trillanes. Sabi nga ni Trillanes na parang kayo kasi wala kayong mahanap, 'di ba? Na anggulo sa akin. 'Di ba? Hindi niyo ako mapapatahimik. 'Di ba? Kasi wala nga kayong makakalkal sa akin. Which is, yun nga, kung isipin mo, walang makakalkal sa kanya, Kasi kung merong makakalkal sa kanya, baka itong si Trillanes, matagal na itong nagaya kay Dilema. Baka nasa piitan na to. Pero kita nyo, up until now, nandyan pa rin. 'Di ba? Yung sa, yung sa war on drugs niya, naidala niya na sa ICC. Isipin niyo yung consistency. 'Di ba? So parang mapapaisip ka na lang na, pwedeng totoo nga talaga tong taong to. Grabe, sobrang passionate. Willing mag-intay ng sobrang tagal ng panahon. Sila lang naman yung minamadali nila 'Di ba? Gusto nila panagutin agad yung admin ngayon. Alam naman nila na sobrang hirap, 'di ba? Kasuhan. 'Di ba? According nga sa sa abogado na tinatanong nila na bakit ngayon lang 'yan, sinabi ng abogado, alam nga namang mag-file kami sa panahon ni FPRD. Hindi masusunog lang yung ifa-file namin. Hindi magpo-proceed yan. Kayo yung nasa admin Yan din yung nangyayari sa issue about sa ICC. 'Di ba? Kita nyo naman, dati sa ICC, walang imik yung human rights. Hindi nakapalag yung human rights. Pero ngayon, nagbumunga na kasi wala na sila sa kapangyarihan. Parang ganyan lang din. Yung mga identified daw kay Duterte, isa-isa nang ini-eliminate. Bakit? Libre ba kayong mga identified kay Duterte? Libre kayo sa investigasyon? Ibig sabihin, ang iimbestigahan lang ay yung nangyari sa panahon ni Marcos, 2022 to 2020. Hindi. Bakit? Yung mga flood control projects ba ngayon lang nangyari? Hindi. Ang sabi nga ni Diskaya, nung tinanong ninyo siya mismo sa pagdinig ninyo, kayo nila Marcoleta, kayo nila Bato. Anong sabi ni Diskaya? Naging malaking kontraktor nung napasok siya sa DPWH. Ouch. Kailan yun? 2016. Duterte yun. Nang tinanong ni Congresswoman Garin, totoo ba na halos 1,000% yung linaki ng ng income nyo, ng assets nyo nung panahon ng 2017, 2018, panahon ni Duterte? Ganun din ang sagot ni Diskaya. Opo. Tapos ayaw nyo ngayon na imbestigahan yung panahon ninyo. Ay napakaraming anomalya sa panahon ninyo. Parmali, overpriced laptops. Kahit nga si Sara Duterte ngayon, hindi niya yata naiisip, inungkat ni Sara Duterte yung overpriced laptops issue. Kasi akala niya ang sangkot lang doon ay si Duterte, Saldico. Hindi. Kaya nga Panahon ni Duterte yun. Panahon ninyo yun, Bongo. Kaya nga sobrang Bongo, at ikaw magbabackfire pa rin. talaga par. Ewan ko Ikaw pa kung rin, nag-iisip din tong iba dito na yun nga, halimbawa ngayon, binabakbakan nila yung classroom. 'Di ba? Na 22 pa lang daw yung nagawa. Tapos 12,000 kay FPRD. Sige, sabihin na natin, you're free. Nabakbakan yan. Pero, syempre, 'di ba, na bibring up nyo ulit yung issue about sa DepEd. Sino ba kasi yung sa DepEd na yan? 'Di ba? Overpriced laptop, yung 125 million, 11 days. Kayo lang din, 'di ba? Kayo lang din yung nagpapabalik talaga sa hate, 'di ba? Kasi ang gusto kasi ng mga tupar, wala. Dapat makakita tayo ng ng ikasira ng admin. Ngayon, since guilty din tong mga to sa mga kabulastugan, nagba-backfire din sa kanila. Yung ilang mga ibinabato nila sa admin. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, itong sila Bongo or sa team ng Duterte, iwas-iwasan nyo yung makisali kayo sa flood control. Kasi si Bongo, yung family niya, may connection sa Diskaya. Yung ni Marcoleta, yung sa insurance ng wife niya. 'Di ba? Sa time ni FPRD, possible din yun na may mga flood control pa dyan.
Yung sa education, iwas-iwasan nyo yan kasi meron din kayong issue sa education. Ano pa ba? Yung sa, about sa justice. Di ba? About sa justice and due process. Iwas-iwasan yung ipanawagan yung justice and due process kasi kayo din mismo, guilty kayo sa panahon nyo. Di ba? Okay lang talaga sa akin para na may mag-question sa mga ganyan, pero wag sa panig ninyo, wag sa grupo nyo na guilty din kayo na up until now hindi nyo pa nga rin napanagutan yung mga yan eh. Di ba? Yan lang naman. Sobrang pangit. Ayaw nyo sa ayaw nyo sa due process pero ngayon gusto nyo na ng due process. Di ba? Hate na hate nyo yung pangungurakot sa sa education, yung sa classroom, pero meron din naman kayo mga overpriced laptops. Di ba? Nakakainis lang talaga para kapag ganyan sila. No, involved doon. Kasi ang may kagagawa na naman doon sa overpriced laptops yung tao mo na si Lloyd Christopher Tao. Kaya doon pa lang hindi ka talaga maiiwasan na masasangkot ng Bongo. Alangan namang sa lahat ng nangyari yan, didistansya ka. May mga testigo naman laban sa'yo. Yung mga patayan sa panahon ni Duterte, diba? may testigo sa'yo, si Garma. Nandun na sa dahig. Oh, sabi ni Trillanes, sinecure na. Kaya actually, saan man papunta, mag-ICC man o Nako. sa Pilipinas, ang dami mong haharaping kaso, Bongo. Yung mga plunder cases, So yan, naliligtas sa hanggang Bulacan, dito na lang Childhood muna Partners. par. Pasensya na kayo. Putulin muna natin dito kasi sobrang haba ng video and then yun, may lakad pa tayo. Sobrang emergency lang. So anyways, that's it. Tapusin na lang natin to. Sobrang na-enjoy kasi ako dito eh. Biruin nyo, 15 minutes lang yung pinanood natin tapos pumalo na tayo ng 30 minutes. So pasensya na kayo. Sometimes magdadaldal talaga tayo dito kasi bukod sa inaano natin yung fair use, di ba? Is, masarap talagang nahihiblad din ako minsan sa mga ganito eh, di ba? Bulag-bulagan sila kapag sila yung tatamaan. Like, ano yan? Di ba? Exempted kayo sa law. Ano yan? Tapos na yung administration nyo ng 6 years, tapos gusto nyo up until now, meron pa rin kayong immunity. Hindi pwede yan. Di ba? Kung ayaw nyo mapolitika, huwag kayong tumakbo. Basic. So anyways, that's it. So again, ang video to is mula kay, kalimutan ko kung sino yan. Viral Broadcast PH pa yan. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy din sa Senate of the Philippines at kay Attorney Enzo. So, kabon nyo, So, courtesy din sa kanya, i-subscribe nyo rin. So, nakiki-reflect lang naman tayo or ini-echo lang natin yung opinion niya. At the same time, syempre, nagbibigay din tayo ng ewan ko kung opinion or high blood lang yung naidagdag natin dito, no? Pero masarap kasing pag-usapan tong mga ganito eh, di ba? Masarap na nakakainis, ganon. So yun nga about doon kay Christopher Lawrence Tisorgo. Wala na, nakilala ko na si buong pangalan ni Bongo kasi si LTG ba naman, di ba? So yun nga, paulit-ulit na always dinideny ni Senator Bongo yung about sa pag-iimbestiga na wag nang bumalik sa nakaraan, which is yun nga nakakatawa. Kasi kung ayaw nilang paimbestigahan yung past, 'di ba? Tapos ngayon iniimbestigahan na yung present. So anong gusto nilang imbestigahan pa? Yung future. Grabe yun. Gustong paimbestigahan yung future. Sige, pagbibigyan namin kayo kung gusto nyong paimbestigahan yung future since yung impeachment parang medyo malabnaw na yun, tsaka di natin alam kung ano yung magiging galaw ng impeachment, and then baka lang naman maging president si Duterte, VP Sara this coming 2028, edi imbestigahan na lang natin ngayon, di ba? Kasi baka tumawid pa yan sa future eh. So ang gagawin natin, dito na lang natin sa present hahatulan para hindi na makapunta ng future, baka tumakbo pa yan, di ba? So, ganyan lang. So, yun naman, sabi ko naman sa inyo na may right kayo talaga na tanungin, questionin yung 22 classroom. Pero ako kasi hindi ko pa alam yung buong context dyan or buong kwento about ng 22 classroom ng admin ngayon. Tapos, yung kay Duterte daw, umabot ng 23,000. So, di natin alam kung anong nandun. Malay natin na wala akong komento pa talaga doon. Pero, yun nga, you can criticize it. You're free kasi, syempre, mga Pilipino din naman tayo and then, bansa natin to. So, we have rights. Yun lang, parang, para sa akin lang kasi, ang labas, kapag
kayo kasi pinipili nyong i-criticize, di ba? Yung nangyayari about sa education, di ba? About sa classroom, connected yan sa sa education, di ba? This dapat questionin nyo rin yung sa mga overpriced laptop na yon, yung 125 million or kung paano ginasta ni VP yung pera niya. Kasi syempre, part din yan, di ba? May part din yan. Tapos, yun nga, ewan ko sa mga taong to, nananawagan sila, di ba? Nananawagan sila ng ng justice or whatsoever. Tapos yun nga, yung pinapanawagan naman nila is guilty din sila sa part nila, yung nung administration nila. 'Di ba? Like kita nyo naman yan sila Robin Padilla, sila sobrang cringe talagang panoorin kapag nananawagan sila ng due process. May gusto silang panagutin, 'di ba? Kasi hindi nasunod yung due process. Sige, given na pwede nga naman, especially yung pagpapadala kay FPRD. Pwede nga naman ninyong mapanagot yung iilan doon. Sino ba? Si Torre or si Limulia or whatsoever. May possibility yan especially after this administration. May possibility na uusad yung kaso dyan. Pero sa ngayon, hindi pa natin yan maano kasi yun, ipipredict natin yung future. Diba? Doon na lang tayo magkakaalaman sa future. So, na lang natin na sana malampasan niya ng administration kasi for sure, babalikan sila. So, yung 3 years naman, sobrang ikli lang yan Magugulat na lang tayo. Tadan! 2028 na pala. Baba na sa pwesto si PBBM. So, magugulat na lang tayo. Diba? So, ipag-ano na lang natin na sana malampasan nila yan, if ever. And then, yun nga, sobrang pangit talaga. Diba? Huwag na huwag kayong manawagan ng due process kung kayo mismo sa time ninyo, unsolved pa nga kasi si FPRD hindi pa nga niya napanagutan yung niya diba, yung walang ka-due process na way ng war on drugs. Tapos kita niya naman si Bato, si Bongo nasa laya pa na yun nga pinaniniwalaan din na involved din ng war on drugs na mga tao na hindi nabigyan ng due process. Tapos ngayon nananawagan sila ng due process. Nakakatawa. So anyways, that's it. Thank you so much for watching Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Kita-kits sa susunod na video. So marami pa tayong aabangan kasi syempre, Bongo, Villanueva, sa lahat ng mga DDs, iniisa-isa daw sila So isa-isa hindi natin panoorin. Tingnan natin yung mga pag-iyak nila. So I think, na to, pagbabayad era. Filipino IC is out.